Naalala ko na nagkatotoo yung pangitain ko sa'yo noon. Na, alam mo yun, kapag hindi ka nakapag-asawa ng mayaman, habang buhay ka ng magiging mahirap. Kasi nga, kahit dati pa man, puro ganda lang ang meron ka. Pero, bobo ka. Diba? Tingnan mo nga kung anong kinabagsakan mo ngayon. Janitress ka lang. So, may bago na naman tayong janitress. Josie! Josie Kapulong! Yes? Kilala mo ako? Oo! Si Michelle to! Yung classmate mo nung high school. Section Sampaguita. Sa Tupang Pula National High School. Michelle? Ah, oo! Michelle Sanchez! Oo! Yung ganda lang ang ambag sa klase? Yung muse lagi? Di ba? Oo. Di ba? Oo, nalala ko na. Oo, yun nga. Michelle Sanchez. Ikaw nga yun, oo. Sorry. Hindi, wala. Wala. Natawa lang ako, naalala ko kasi, naalala ko na nagkatotoo yung pangitain ko sa'yo noon. Na, alam mo yun, kapag hindi ka nakapag-asawa ng mayaman, habang buhay ka ng magiging mahirap. Kasi nga, kahit dati pa man, puro ganda lang ang meron ka. Pero, bobo ka. Diba? Tingnan mo nga kung anong kinabagsakan mo ngayon. Janitress ka lang. Imbis na parehas tayo ng estado sa buhay. Ano, hindi mo ba nagamit sa credential mo yung pagiging news mo lagi sa school natin noon? Kasi nga, kahit anong ganda mo, kung wala namang laman yung utak mo, wala ka talagang mararating sa buhay. Pero teka lang. Ito lang yung advice ko sa'yo, ha. Galingan mo dito sa kumpanyang to. Sayang, ha. Baka kapag nawala tong trabahong to sa'yo, mahirapan ka nang makahanap ng trabaho. Salamat sa payo mo. Sir, ito na po pala yung file na hinihingi nyo. Sige. Thank you, Miss Josie. Nabanggit nga pala nitong si Michelle na dati pala kayong magkaklase nung mga high school pa kayo, saka elementary kayo. Ang liit talaga ng mundo, no? Oo, sir. Pero, ako yung isa sa matalino sa klase namin. At Wow! ito namang si Michelle, laging muse. Yun lang siya, sir. Syempre, iba yung talino ko compare sa kanya, sir. At saka, sir, ako, nag-college. May problema ba doon? May problema ba? Wala naman, sir. Sir, baka kasi isipin mo na since mag-classmate kami before, same na kami ng level ng utak. Sir, no. Okay.
Ay, sige sir, mauna na ako. May mga tatapusin pa ako eh. Okay, okay. Babae. Ikaw ha? Huwag mo nga ipinagkakalat dito na magkakilala tayo. Ano yan? Nagpapabida ka? Gamit yung pangalan ko? Be, hindi naman sa ganun. Nabasa kasi ni boss yung resume ko. At nakita niya doon na same school tayo, kaya tinanong niya ako kung magkakilala ba tayo. At niyabang mo naman. Ha? Iniyabang mo na magkakilala tayo. Pabida ka din eh, no? Alam mo, kung ikaw proud ka na kaklase mo ako hindi. Kasi nakakahiya na may kaklase ako dati na naging janitress. Alam mo, appreciate ka. Sa tagal ko na dito sa kumpanya, binigyan mo pa ako ng kahihiyan dito? Ha? Dahil sa pagpasok ng janitress dito? Be, sorry kung ganyan yung nasa isip mo. Huwag kang magpaawa. Hindi ako naaawa sa'yo. Nahihiya ako. Yun yung nararamdaman ko. Dahil nakakahiya na may kaklase ako na naging janitress lang, naging utusan lang. Kaya pwede ba, ha? Pwede ba? Please lang. Huwag ka masyadong pabida, ha? Ano kasi Kuya Messenger? Hindi pa sinabay to. Dadaan lang naman to sa bangko eh. Dami niya na. Pero, iwan mo na lang yan dito sa office. Pabalikan mo na lang kay Kuyang Messenger bukas. Tapos, iwan mo na lang yan dyan sa cabinet. Huwag mo nang dalhin o iwi. Baka mamaya ma-hold up ka pa, yari ka. Hindi naman yan mawawala dyan eh. Pero, dito sa janitress na to, hindi ako sure. Eh, pero safe naman yan. Kung sakali man na nakawin itong janitress na to yan, okay lang, may CCTV naman tayo dito sa office eh, di ba? Ha? Eh, sira na yung mga CCTV na yan eh. Next week pa daw mapapalitan. Ganun. Eh, iwan mo na lang yan dyan. Hindi naman siguro mananakaw yan. Ate, mauna na ako ha. Pakisara na lang tong opisina. Ah, sige po, ma'am. Thank you. Saan na yun? Oh my God, dito ko lang yung nilagay. Bakit wala na? Saan na? Oh, Miss Lena, anong nangyari? Yung Josie, yung pera kasing ipapadala ko sa messenger, nawala dito sa pinaglagyan ko eh. O sigurado ka ba na dyan mo nilagay? Ma'am, ano pong nangyari? Ate, yung perang iniwan ko dito kahapon, nakita mo ba? Nawawala kasi. Pera? Hindi ko po nakita, ma'am.
Hindi mo nakita. Sigurado ka? Di ba ikaw ang huling naiwan dito sa opisina? Bago umuwi si Miss Lena, di ba? Di ba? Opo. I see. So, ikaw nga ang nagnakaw nun. Naku ma'am, hindi ko po magagawang magnakaw. Nako! Panigurado ako na ikaw ang nagnakaw nun. Dahil ikaw lang naman ang pinaka-nangangailangan dito sa kumpanya. Ano naman kami ang magnakaw dyan? Maayos ang trabaho namin. Kumpara sa'yo na isang janitress lang. Pero ma'am, hindi ko po talaga magagawa yun. Anong hindi? Eh, nagawa mo na nga. Makakarating to kay boss. Agad-agad. Hay naku, boss. Sigurado ako na yung janitress na yan ang nagnakaw ng pera ng kumpanya. Eh, kaya nga, ayoko sa ganyang mga klaseng tao eh. Bukod sa wala nang ang utak, eh, mga magnanakaw pa. Sir, hindi ko po talaga magagawa yun, sir. Maayos naman po yung buhay ko at sumasapat naman po yung sahod ko bilang janitress at yung kinikita ng asawa ko bilang tricycle driver. Tsaka sir, kahit mahirap lang ho kami at ganito lang ho yung trabaho ko, tapat po ako at hindi magnanakaw, sir. Naku, sir. Huwag kang magpapadala sa mga drama niyan. Okay, relax. Pinakuha ko na yung CCTV footage ng kumpanya. At doon, makikita natin kung sino yung nagnakaw. Eh, naku, sir, bad news. Kasi sira yung mga CCTV ng opisina. Gumagana ang CCTVs natin, Ma'am Josie. Eh, bakit sabi mo sa akin kahapon, sira yung mga yun? Sinabi ko lang yon para kung may balak man ang isa sa inyo na nakawin ng pera sa office, eh hindi nyo maisip ang CCTV. Tama nga ang desisyon ko, dahil huling-huli sa CCTV kung sino ang nagnakaw. Ito, boss. Bakit mo to nagawa, Josie? Anong sumagi sa isip mo? At nagnakaw ka? At hindi lang ito ang first time, boss. Duda na talaga ako kay Ma'am Josie na siya ang dahilan kung bakit may nawawalang pera sa kumpanya. Tama nga ang duda ko. Siya ang magnanakaw. Eh, boss, sorry po, naggipit lang po talaga ako eh. Sorry po talaga. Tapos ang lakas pa ng loob mo na. Manglait ng kapwa mo na mas mababa sa iyo ang trabaho. Janitress tong si Michelle, pero mas may dangal pa siya kesa sa'yo. Matalino ka nga.
Pero pag nanakaw ang nasa isip mo, kipit ka? Hindi mo to first time. Kaya malamang, ugali mo na talaga yan. Kaya dahil dyan, makakaalis ka na sa kumpanyang to. At pananagutan mo sa batas ang ginawa mo. Josie, malakas ang ebidensya namin laban sa'yo. Sir, sorry po talaga. Nagipit lang po talaga ako eh. Michelle B. Sorry. Makakaalis ka na. Huli na para mag-sorry ka pa. Sinira mo ang buhay na pinaghirapan mo dahil sa pagnanakaw mo. Matalino ka, may tinapos ka, pero hindi ka nag-isip bago mo gawin lahat ng mga to. Malis ka na. Michelle, ako na ang humihingi ng kapatawaran sa mga sinabi at ginawa sa'yo ni Josie. Hindi mo deserve. Okay lang, boss. Maraming salamat po.